Doctors on TV. Discussion pa rin natin ay tungkol sa oral health. Ayan. Pinag-usapan natin kanina bago tayo nag-pause for some reminders, yung patungkol po nga sa yung causes, no? Yung paraan kung bakit nagkakaroon ng cavity sa mga tao. So sabi nito, for pagkain, proper hygiene, do. Pag-usapan natin yan. Kasi iba-iba yung sinasabi ng maraming tao. Minsan yung dentista will say one thing, will say one thing. How do you really standard way na para pangalagaan yung ating mga ngipin? Okay, para pangalagaan ang ating ngipin, every time matapos kumain, pag-toothbrush. Every time matapos kumain? Yan talaga yung topmost. Yan, alam mo kung bakit? Kasi ang formation ng bacteria na hindi natin nakikita, it takes about 4 to 8 minutes. Nagpo-form na ulit siya. Ganun ka microscopically bilis. Yun. So anyway, kung 3 times a day is good, 4 times a day is good. Yeah, pero brush, floss, and gargle. Okay, brush muna, floss, and then gargle. And brush again. Well, actually, meron pa isa eh. You can chew gum. If you want, you can chew gum if you cannot brush your teeth. In the moment na kailangan, para mag-salivate ka, para mag-balance yung acidity ng saliva. Pag na-balance yung acidity ng saliva, may iwasan yung pag-form ng cavity. Ayun, para may free flow ng saliva. Yes. Specific gum ba tayong kailangan i-chew dito or any kind of... Well, I'm not pushing any kind of gum company, but sugar-free gum is good. Kaya pala yung mga taong hindi malimit magsalita, mas malaki ang chances nila na mag-form ng bacteria. Yes, kaya kailangan madaldal. Wala tayong problema dyan, no? Another question, some people are afraid of flossing kasi parang feel nila may tension every time they put yung floss between the teeth. So, what can you recommend regarding that? Okay, pagka may tension at pressure, pag nagpo-floss, ibig sabihin merong problem yung ngipin. So, visit the dentist para magpatulong sa dentista nila, sabihin na may pressure doon sa spot na yon, so the dentist can fix it. And eventually, dapat free flossing. Or baka mali din yung pag-floss, ng procedure ng pag-floss. Kasi, minsan kasi, Lina, yung structure din ng ngipin mo is mali eh. Minsan nakaganyan, nakaganon yung sayo. Doktora, paano yun? May way ba na mahirap i-dental floss kasing nakaganyan Mga nakasungki, no? Nakasungki. So, is there a way na makorek natin yan? Kasi nakakasira siya ng ngipin eh. Well, pagkasungki ang ngipin, kailangan ng orthodontic treatment. Yun. Pero kung ayaw naman magpa-braces, pwede rin i-floss lang ng dahan-dahan. Kaya naman. Dok, yung paggamit ng toothpick, no? Sa mga Pilipino, mahilig dyan. Talagang minsan, hindi na nila namamalayan that they're using it regularly. Is it bad for the teeth? No? We don't really recommend toothpick kasi toothpick causes trauma to the gums. So pag lakas ng tulak sa toothpick, nasisira din yung mga connection, mga fibers na kumakapit doon sa ngipin sa buto. So nadidetach. Isa rin yung source kung bakit nagkakaroon tayo ng receding gum. Receding. Tsaka movement ng ngipin, doktora. Yeah. Wow, interesting. May age din daw, doctor, na nagre-recede yung gums, wherein nakakaramdam ka na ng pangingilo. Totoo ba yun, Doc? Na pagka tumatanda ka, nagre-recede yung gums mo? Ha? Contributory Based on my factor din yun. Okay, heavy brushing is the cause of receding gums. Okay, heavy brushing Tapos, is one. not getting oral prophylaxis regularly dahil may bacteria, plaque formation, causes receding gums. So, infection yun. Tapos, syempre, to add to that, habang nagkakaedad tayo, yung bone ng ngipin natin, umuurong din. So, napapabilis yung paghaba pagka puro tayo. Dok, pagka bumababa yun, di ba, ano ang pwedeng mangyari sa ngipin mo pagka napabayaan mo na ganyan, na bumababa, nagre-recede yung gums mo? Maghihiwalay na siya. I have another question. Yes. Very basic, ang daming options sa grocery. When you go to the grocery, ang daming option ng mga toothpaste na lumalabas ngayon. May iba-ibang variants, ibang flavor, color. So, what are the basic things na dapat hanapin namin pag tumingin kami ng toothpaste? Well, Is there like, for example, specific fluoride ano ba? Ganon? I would go for any toothpaste is good. Okay.
As long as it's a toothpaste that you can put in your toothbrush and brush it, okay na yan. What happens Importante kung yung asin? brushing. Kung nasa probinsya tayo, out of Okay. toothpaste So, walang tayo. specific Nasa tayo na dapat mga menthol, mga ganitong... Not really. Any Okay. toothpaste is okay. Kasi Ang maraming asin, choice, doktora. How's asin when it comes to brushing the teeth? Kasi sa mga probinsya, asin lang. Tsaka alam mo sa mga probinsya, doktora, alam niyo po ito ang ginagamit nila yung nganga. Nangingiti, nagdidilaw sila. Pero totoo ba yon? Hindi daw nasisira ng mabilis ang ngipin nila. Is that true? Yeah, siguro kasi dahil dun sa Lime? practice nila na they eat a lot of fiber and yung pag-practice nila ng linis ng ngipin nila iba sa probinsya, no? Pero natural salt pwede naman talaga pang linis kung wala tayong toothpaste. Ganyan ka ng asin. Ganyan. At saka siguro depende rin sa mga kinakain sa provinces. Mas healthier yung pagkain About the nila. use of baking soda. Some people, Baking soda is good. Baking Baking soda is good. Natural siya. So asin and baking soda. Whitening pa. and whitening. Yeah, it Ilalagay whitens mo your sa how do you do it, Doc? Yeah, Nilalagay sa can you toothbrush? enlighten us how Yung baking soda, tapos parang... Baking soda, lagay mo sa toothbrush. Okay, Sama nagpapa-white daw konting yun. toothpaste. Nagpapa-white and siya. then- Bleach. And as is also 3 times a day. Yeah. Wow. Kaya lang, hindi mentol yung amoy ng one mo. Kaya maganda sa baking Medyo. soda, ano siya it absorbs yung mga bad odor. Okay. Doon sa ngipin natin. So, it's good. Okay, bil tayo baking soda. Anyway, Doc, balik tayo dun sa mga toothpaste. Kasi may mga bata ngayon, they put a lot. Meron naman halos wala na mailagay. Gano'n ba kadami talaga yung toothpaste na dapat natin gamitin, Doc? Konti lang, pea-size. Pea-size lang. Pea-size is good enough. Tapos how long? How long yung toothbrush mo? Brushing? Brushing. Okay, tinuturo namin sa mga bata, no? For every tooth, ang strokes niyan, if upper teeth yan, downwards ang stroke. And you count 10. 10 strokes. 1, 2. So, can you imagine, ilan yung ngipin mo, toothbrush mo, tagti-10? Mauubos yan 5 minutes na. Oo. Okay, pero dapat matutunan nyo ng mga bata kasi yun ang dapat nating Start ipinapaalam sa kanila, di ba? Para Start them early magkaroon on that sila ng pattern sa tamang pangangalaga ng kanilang mga Yes. ngipin. Up, down, up, down. Up, down, up, down. And make it enjoyable, Doc. Hindi yung parang pinupuwersa mo sila palagi kaya umaayaw. Oo nga. Alright, and always visit the doctor. Well, anyway, mga kasambahay, tuloy-tuloy pa rin po ang ating magiging talakayan. But in the meantime, magpo-pause muna kami for some short reminders, but we'll be right back. So don't go away.